fountain of delight. For in my helplessness you heard my cry, and waves of mercy poured down on my life. I will trust in the cross of my Redeemer. I will sing of the blood that never fails, of sin forgiven, of conscience cleansed, of death defeated, and life without end. Beautiful Savior, wonderful Counselor, clothed in majesty, Lord of history, you're the way, the truth, the light, star of the morning, glorious in holiness, you're the risen one, heaven's champion, and you reign over all. I long to be where the praise is never ending, yearn to dwell where the glory never fades, where countless worshipers will share one song, and cries of the worthy will honor the Lamb. Beautiful Savior, wonderful Counselor, clothed in majesty, Lord of history, you're the way, the truth, the light, star of the morning, glorious in holiness, you're the risen one, heaven's champion, and you reign, beautiful Savior, wonderful Counselor, clothed in majesty, Lord of history, you're the way, the truth, the light, star of the morning, glorious in holiness, you're the risen one, heaven's champion, and you reign over all. You may be seated. All my days, I will sing this song of gladness, give my praise to the fountain of delight. At yung, 1 Corinthians 12:3. Kaya't nais kong, kaya't nais kong paunawaan nyo na pinautismuhan tayo sa... Walang nagsasalita. Walang nagsasalita. Na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus at walang makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon maliban sa Espiritu ng Diyos. Espiritu Santo. Nakalimutan ko na yung... Corinthians 12 pa rin. Pero 13. 12:30. Hindi ko na matandaan yun. Na lang po? John 1. Ayan, John 1:14. Ano po ulit nun?
Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At naging tao ang salita, at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kaluwalhatian gaya ng tanging anak, puspos ng biyaya at katotohanan. John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala na isang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Okay, so salamat. So ayun, marami na tayo. Si Ate Arshan, di pa nag. Hello, Ate Arshan. Sige, good afternoon, So welcome natin yung presence nila, Arnie at ni Ara. Nandito sila sa sa HOW natin. So ayun, muli pagpapatuloy lang sa ating pag-aaral. Yun nga nasimulan natin kahapon yung tungkol dito sa pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. So, ang mga na-open namin na topic kahapon is tungkol doon sa kaharian na tinutukoy ni Juan, no? Na kung saan ang sabi ni Juan sa verse 2, "Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." So kahapon na-open natin. So ano yung sinasabi ng maraming theologian kapag sinabi na ang kaharian ng Diyos o ang kaharian ng langit ay dati na ngunit hindi pa. Okay? Or isasalin natin sa English, the kingdom of God already but not yet. Okay? So, yun yung mga natin, yun yung mga pagkakaalam natin patungkol sa kaharian ng Panginoon. So, that's one point. Lagi nyo pong tatandaan yan nang sa ganun, magagamit natin yan sa pag-aaral natin dito sa whole chapter. And itong chapter na to, yung pagbabautismo ni Juan at saka yung pagbabautismo sa ating Panginoon, isa to sa, kumbaga, parang makikita natin sa history is, ito rin ay isang turning point. Kasi dito nagsimula, kung malalaman natin, dito nagsimula yung ministry ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Luke, nakasulat doon ilang taon si Hesukristo. Siya ay binautismuhan. At kanyang sinimulan ang kanyang ministry. Sige tol, baka meron kang sasabihin. May tanong lang ako, tol. Bali, nabanggit mo kasi ito yung parang starting point. I mean, parang dito na magsisimula, 'di ba, yung ministeryo ng Panginoong Hesus. Pwede mo bang masabi sa amin, kumbaga, ano yung kahalagahan din na makita natin yung pinagmulan or saan or paano nagsimula yung ministeryo ng Panginoong Hesus? Ewan ko lang kung magme-make sense yung tanong, no? Gaano ka-importante na malaman din natin kung saan nagmula, di ba? Yung ministeryo in which doon mako-connect yung iglesia or yung church ni Christ. How is it important sa atin ngayon na ito, yung present time, knowing na napakarami ng mga sinasabing churches, nagsasabing relihiyon, nagsasabing ito yung katotohanan, dito totoo, ito yung totoo. So, yun lang. Ewan ko lang kung baka meron lang tayong mapasok din na parang related sa church history na parang ganun lang tol yung tanong ko. So, ayun nga. So, yung foundation na yun nga, maganda yung naging tanong ni Ryle regarding dito. And actually, mamaya mapag-uusapan naman natin. Pero siguro nakikita talaga dito kasi yung importance ng root or yung church history. So yung church
history kasi ang magsasabi sa atin kung tayo ba ay talagang tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Yung sinasabi natin sa John 1:1, no? Yung ano ba yung John 1:1? In the beginning, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At sa 14, at nanahang kasama namin. Sabi ng, sino yung nagsusulat doon? Sabi ko nga, galing ito sa account ni John, no? Though ang pinag-uusapan natin, ang text natin ngayon is si Matthew, another apostle. So, the word apostle. So, parang yun yung gustong malinaw sa atin, no, ni Ryle, Pastor Ryle. Yung word na apostle. Marami kasi ngayon magsasabi, nagki-claim that they are the apostle of Jesus Christ. Pag sinabi po kasi nating apostle, ito yung mga tao na binigyan ng otoridad ng Panginoong Hesukristo. At yun ay mababasa natin. Actually, in the end of this, end of the chapters of Matthew 28, no? Nabasa natin yung Great Commission. Ano yung nakapaloob sa Great Commission? Ang sabi ng Panginoon doon sa Matthew 28, galang ay binano pa. Sinugo ni Jesus ang mga alagad. So kaya siguro na binigyan pansin rin ni Ryle, no? Kasi ibig sabihin, may sinugo ang Panginoong Jesus. May sugo. Kaya it is a big deal for us to understand sino ang sinugo. Kasi unang-una sa lahat, who is our great apostle? Sa inyo, pag tinanong ko kayo, who is our great apostle? Or sino yung chief apostle? So some will say Peter, some will say Paul. Pero sino ba talaga? Pag sinabi kasing apostle, sinugo eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong Matthew 3 is a turning point. Kasi to give you the answer, our great or chief apostle is the Lord Jesus Christ. He is the chief apostle. Kumbaga, walang authority na kumakalat, no? Walang authority na nagmula sa Ama na hindi si Hesukristo ang may hawak. Okay? So, importance of church history. Sabi nga natin, di ba, on one of our confession, or our creed, Apostles' Creed, no? Apostles' Creed, kung mababasa nyo, we believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. Ibig sabihin, dapat, kung para to validate that certain church is the Church of Jesus Christ, it must be one, isa lang. It must be holy, syempre. Syempre, kasi God eh. Si God yun eh. Holy. Thrice holy God. Pag sinabing holy, set apart. Hindi to siya, hindi to siya pwedeng haluan. No? Or, basta lang masabi na, sa English kasi, cultural savvy, o yung parang, basta maano sa kultura, no? Nakaka-jive sa mga makabago, no? Hindi po 'yun ang ibig sabihin nun. It must be holy, it must be set apart. Okay? It must be Catholic. Kaya sinabi pong Catholic, I'm not referring to the Roman Catholicism. Pag sinabi po kasing Catholic, yung pagiging universal nito. So hindi ito magtatagpuan sa isang lugar lamang. Again, in the Old Testament, yes, nasa isang lugar ang presensya ng Panginoon. So, kung matatandaan nyo, the Ark of the Covenant. Pero sa tuwing lalakad sila sa ilang or sa wilderness, kasama nila yun, ano? Nandun yung presensya ng Panginoon. But now, because the veil was already torn, at alam natin kung sino yung veil na yun, yung lagusan, according sa Hebrews, no? Na ang kanyang katawan ay siyang, basta yung veil na, kumbaga, lagusan natin. Kumbaga, ito na yung liberty, o yung, pag sinabing liberty, ito na yung, natin, yung
Ano ba yung liberty sa ano? Kalayaan natin na kumausap or i-worship ang ating Panginoon. And yun, the last thing is yung sa apat, no? So yun yung ano, maganda yung tinanong mo, tol. Ano ba talaga yung tunay na iglesia? Una, it is one, it is holy, it is Catholic, and then lastly, it is apostolic. It must be, dapat ito ay inline sa kung ano yung ministeryo na ginampanan ng ating Panginoon. At sabi ko nga, itong pagbabautismo sa Kanya sa Ilog Jordan, ito yung anointing. Have you heard of the word anointing? And in the old times, ina-anoint sa oil, no? To make it sacred. But dito sa Matthew chapter 3, yung pagbabautismo sa ating Panginoong Jesucristo, nakita natin na ang ano yun? Po ata yung isang itik. Hindi ko alam. Pagkain. Oo. Anointing of the Holy Spirit. No? Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo, ang siyang ang nag-anoint sa kanya ay yung Holy Spirit. Okay, mababasa natin yan doon sa second na subtitle dito sa Matthew chapter 3. So, ayun. Or may gusto kang idagdag, tol? Okay na yun. So, okay. So, yan. Maganda yan. Maganda yun na nabigyan ng pansin. Ano? And yun kanina nga, ang kaharian ng langit. At sabi dito, mabasa ko lamang ulit, yung verse 1 to 3. Okay? So, pwede kayong magbasa rin sa mga Bibles nyo. Verse 1, ng mga araw na iyon ay dumating si Juan na tagapagbautismo na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sapagkat siya, si Juan, ay ang tinutukoy sa pamamagitan ni Propeta Isaiah ng kanyang sabihin. Sinabi ng Propetang Isaiah, no, sa Isaiah, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda nyo ang daan ng Panginoon, tuwirin nyo ang kanyang mga landas. So ano yung tinuturo pag sinabing magsisi kayo? O ano yung tawag na to? Ibig sabihin, ito po yung kumbaga, bakit kaya ganito yung sigawan niya? Magsisi kayo, repent. No? Kaya nga, kanina napag-uusapan namin nila Arnie, ni Ara, regarding, shinare ko lang rin sa kanila yung importance ng salin ng Biblia na gamit natin. No? Yung mas nag-prefer tayo sa word for word. Kasi yung pagsisisi dito, na sinabi ni John the Baptist, it came from the Greek word, kasi New Testament to, so it is in Greek. So yung Grego noon, ang original word noon ay yung metanoia. Na ang kahulugan ay pagbabago ng isip, no? Renewing of mind. Okay? Ibig sabihin, itong tawag ni imagine niyo, no, na-imagine niyo ba kung ano itsura ni John the Baptist? 'Di ba? Sino makakapagbigay dito ng text na kung saan pinapakita ano yung suot niya, ano yung kinakain niya? Okay? Makikita natin hindi siya, kumbaga, kung titingnan mo siguro in our modern age, 'di ba, marami nang nag-a-animate, no? Kaya nga nauuso na yung anime, cartoon, no? Sino yung makakapagbigay ng picture ng itsura ng isang John the Baptist? Ikaw, Ara, ano kayang mo? Pogi ba to si John the Baptist? Parang sa pagkakapaaral ko po, parang nabasa ko yun nga, yung suot niya is gawa sa balat ng hayop o kamelyo, ba yun? Tapos may belt siya, ganun. Tapos sa ibang sa alam mo daw, Old Testament po kasi parang
dinescribe din siya doon na parang madami yung balahibo sa sa Actually, tama ka, Ara, kasi sa next lang na verse, ito, si Juan ay nagsusuot ng damit nangyari sa balahibo ng kamelyo at ng isang pamigkis na balat sa kanyang bewang. Ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot-pukyutan. Ano yung balang? Cricket? Ano ba yun? Ilocano po to si ano. Mga tipaklong yata ang kinakain. So, yes, naano lang natin yan, yung itsura ni John the Baptist. Pero, what is important is yung kanyang mensahe. No? At saka yung role na ginagampanan ngayon dito ni John the Baptist. No? Most of the time, hindi na masyadong nabibigyan ng pansin si John the Baptist. Pero, importante po talaga yung personality ni John the Baptist. Okay? Kasi itong tawag ni John the Baptist, it is a radical call. Pag sinabi pong radical, anong maiintindihan natin sa salitang radical? Ibig pong sabihin, kumbaga, sinong merong chat GPT dyan? Para yan sa atin kung anong ibig sabihin ng radical. Sige, alam ko may chat GPT si Jamie. Jamie, pakibasa nga ako anong ibig sabihin ng radical. So, it is a radical call. Pag magsisi kayo. No? Parang, kung ikaw, Pariseo ka, no? Nasa, you are one of the, kumbaga, siguro sabihin natin, mga senador ngayon. Tapos biglang may magsasabi, magsisi kayo. Tapos yung itsura, ganun. Ang itsura niya, no? Hindi mo naman aakalain na, pagkakatiwalaan ba to? Parang ang dusing-dusing naman ito, no? Or ang dungis-dungis naman ito. But his call is a radical call. Diba? Ewan ko kung narinig nyo na to. Radical Christianity is not radical Christianity. Kasi there's no such thing as a radical Christianity. Only there is Christianity. Because Christianity alone is a radical call. Hindi to katulad ng Buddhism, magpakabait ka, Confucianism, magpakabait ka. No? Ano pang mga alam niyo mga hisem-hisem dyan? Diba? Even Catholicism. Anong tinuturo ng Catholic? Dapat ito yung 7 sacraments ay bigay sa'yo para mai-infuse sa katawan mo yung kabutihan ng Diyos, biyaya ng Diyos, and all other isms na meron tayo. So there is no such thing as a radical Christianity. Mula, hindi pa nababasa sa atin ni Jamie kung anong ibig sabihin ng radical, no? Pero ang ibig ko pong sabihin dito, wala pong radical Christianity because Christianity alone is a radical religion. Sige nga, basahin mo nga para maintindihan namin ano yung radical. Yung radical po in linguistic meaning. In linguistic, radical can refer to the root form of a word from which others' words are derived. For example, act is the radical of action and react. Okay. Sige. Kasi na yan, si ChatGPT. Kaya po, wag po kayong gagamit ng ChatGPT. Kasi si ChatGPT po, hindi po talaga yan. Hindi pa yan siya finish. Hindi po. Yung context ni ChatGPT kasi, hindi mo kasi Tol, baka meron kang ibang ng radical. Hindi, sa pagkakaintindi ko sa salitang radical, sudden, and talaga. Hello? Yung pagkakaunawa ko talaga sa salitang radical, kumbaga, sudden change siya na malaki talaga kumbaga, biglaan tsaka malaking pagbabago, kumbaga, na agad-agaran. Yun yung radical na, kumbaga, 180 degree na pagbabago talaga. Hindi yung nakasanayan natin mga Pinoy. Sige, paunti-unti. Sige lang, pagkatapos ng 10 taon, then na ako magbabago. Hindi, but radical is ganun.
Okay. So, medyo malapit, no? Tama. Actually, tama yung sinabi ni Rel. Yung alam niyo yun, yung biglang ikot ng mundo. No? Kaya nga, di ba, yung word na metanoia, ang ibig pong sabihin talaga nun ay to change one's mind. Sabihin, hindi lang basta dapat dagdagan mo yung pagkakaalam mo tungkol dito. No? Dagdagan natin yung kaalaman natin tungkol sa kaharian ng langit, sabi ni Juan the Baptist. Hindi po. Ang sabi ni John the Baptist, baguhin nyo. Kasi mali kayo. Or iba yung inyong pag-iisip patungkol sa kaharian ng langit. Okay. Sige, Tol. Sige, Tol. Since nabanggit mo yung, di ba, kasi nga, bakit ba kailangan magbago ng pag-iisip? Kasi nga mali yung pagkakaunawa or mali yung pagkakaintindi or mali yung tamang inaakala nilang tama. So, I think parang gusto ko lang yung, syempre, kung magbabago ka ng isipan mo or you will change your mindset. Ito patungkol po kasi ito sa di ba, pagbabalik ng Messiah or pagdating ng Messiah or tagapagligtas, yung kaharian ng Panginoon. Kasi nga itong mga Hudyo, kasi po, di ba, pag nag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon, ang pag-interpret nito, ito binabanggit na to ni Kuya, iano ko lang para sa lahat. Ang pag-interpret po kasi ng salita ng Panginoon, hindi tayong magbibigay ng kahulugan nito, di ba? But kung ano man po yung intention or kung ano talaga yung ibig kahulugan nung isinulat ito, yun talagang ibig kahulugan niya. So yun po yung ating laging pinapanalangin sa Panginoon, na maintindihan natin itong salita niya sa kung ano talaga yung ibig niyang kahulugan or sabihin dito. Now, sinabi dito, di ba, yung pagbabago ng isip. Kasi nga, ito ang mga Hudyo is may mali silang, kumbaga mali na yung pagkakaunawa nila patungkol sa siguro kaligtasan or sa pagkakaunawa nila doon sa kasulatan. So, ang gusto ko lang dito, Tol, is paano tayo makakasiguro na itong katotohanan, kasi 'di ba sinabi mo nga, baguhin niyo yung isipan ninyo kasi mali yan. Ito yung tama. Now, in our present time, napakarami nang nagsasabi na ito ang tama. Ito yung totoong relihiyon, ito yung totoong Panginoon, ito yung totoong Diyos Ama, si Jehovah, ito yung totoong relihiyon, Iglesia ni Cristo, ito yung totoong Hesus Kristo, di ba? Kasi tulad tayo, sinasabi natin dapat magbaguhin natin yung, which is tama yun, baguhin talaga natin yung pag-iisip. Kasi nga, dapat ang ating pag-iisip ay ayon sa kung anong katotohanan. Now, in our present time, paano natin masasabi na ito yung katotohanan, na ito yung dapat nating paniwalaan at dapat na nating kalimutan yung itong iniisip natin na tama, pero ito pala ang tama. 'Di ba? Kasi nga ang buhay na walang hanggan ay makilala, 'di ba? Makilala siya na Diyos na iisa at tunay. Kasi yun talagang buhay na walang hanggan, that we know the true God and true Christ, through Jesus Christ. So yun lang, Tol, parang gusto ko lang, kasi yun nga, nabanggit mo na yun eh. Amen. Okay, maganda yung tanong na yun, kasi yun naman talaga dapat ang tanong natin, no? Okay. So, actually, yung sentiment mo, Tol, is yung sentiment din mismo ni Juan na tagapagbautismo, John the Baptist. Medyo lang tayo, mag-move forward lang tayo sa text natin, ano. So, basahin natin yung sa Luke chapter 17. Hindi pala, mali pala. Pero i-recall ko muna kung saan ko nabasa 'yon. Pero kung matatandaan nyo, nung nakakulong si John the Baptist, tapos nagsugo si John the Baptist ng kanyang mga disciples. Pinapunta niya kay Hesus Kristo at tinanong sa kanila, Panginoon, kayo na po ba itong inaantay namin? O meron pa kaming ibang aantayin pa? Saang text yun, Tol? So, I believe Matthew 11.
Okay, Matthew 11, hindi pala Luke. Matthew 11, verse 20 yata or something, somewhere. 2. Ito na. Classic example. Tama ba? Anong verse, tol? 2-6. Matthew 11, 2-6. Matthew 11, tama ba? 2-6. Okay, Mark pala yung inano ko. So, ayan. Magandang tanong yun. Matthew 11, 2-6, tol, no? Okay. Okay. Nang marinig ni Juan sa bilangguan, so nasa bilangguan na po si Juan nito, ang mga gawa ni Kristo, nagpasabi siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. At sinabi sa kanya, ikaw ba iyong darating o maghihintay kami ng iba? Yun ang sentiment, yun yung tanong na ni Juan. Sumagot si Jesus naman. Okay? Actually, yung tanong mo, tol, sa context ng Matthew 3, pwede rin sagutin, pero gusto ko lang din ipasok to. Sabi dito, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, humayo kayo at sabihin ninyo kay Juan. Itong sabi ng Panginoong Jesus, ang inyong narinig at nakikita. So, it is talking about naririnig at nakikita. No? Doon sa ministry ni Jesus Christ. Ano yung ministry ng isang sinugo ng Diyos? No? Ng isa na inanoint ng Espiritu Santo ng Diyos. Ito ang ministry niya. No? Para hindi na tayo maligaw. No? Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga ketungin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, at ang mga patay ay muling binubuhay, at ipinapangaral sa mga duka ang alin? Ang magandang balita ng Diyos. So, maraming ng ano doon, no? Meron yung healing, meron yung ano pa bang mga ano dyan, cleansing. Actually, marami na ngayon, mga charismatic, mga healing crusades, no? Pero hindi po ito yung ibig sabihin ito. Alam niyo po kung bakit ito ang sinulat dito? No? Kasi yung konteksto po nito, hindi po ito nagpapakita na nag-aalinlangan si John the Baptist patungkol sa kung sino ang totoong Panginoong Hesukristo. Hindi po ito, no? Hindi po niya kinwestiyon yung authority. Ang kini-question niya dito kasi kahit na itong si John the Baptist na nagsabi, repent, baguhin yung mga isip nyo, even that John the Baptist, no? That personality na nagsasabi, repent, even siya na nagulumihanan, no? Or naguguluhan. Bakit parang imbes na maghari, alam niya kasi na hari ito kaharian yung kanyang inaano, di ba? Alam ni John the Baptist na ang office ng isang Jesus Christ o yung second person ng Trinity ay maghari. Pero dito at yan ay saan ba ang mga hari, di ba? Napag-aralan natin sa city ni David sa Jerusalem, no? Pero dito nakikita niya anong ginagawa ni Jesus Christ? Kasama niya yung may mga sakit, mga ketungin. Ibig sabihin, the ministry of Jesus Christ is yes, He is the coming King, and already siya ay siya ay naghahari na, no? Siya ay nakaupo sa trono sa langit, no? Kaya kung meron pong magsasabi sa inyo, ito po si Kibuloy po ay ang anointed son of God, no, as he claimed. Hindi na po tayo maniniwala doon, no? Sapagkat yun nga, sa Luke chapter 17, sabi doon, malalaman natin at ito ay magiging hayag sa lahat pag darating na muli ang Panginoong Hesukristo. No? Kumbaga, it will be as evident, no? As alam niyo, narinig niyo na ba 'yon?
kung nasaan yung mga patay, nandun yung mga buitre. Narinig nyo na yon? Nasa sulat yun ng scripture, no? Kung saan yung mga patay o yung mga kalansay o yung mga labi, doon makikita yung mga buitre. Tapos makikita natin yung flash of lightning, no? From the east to the west, no? Ibig sabihin, it will be evident. Kaya pag may nagsasabi, ito si Felix Manalo ang sinugo, no. Hindi po tayo maniniwala dyan kasi wala, hindi naman naging hayag, hindi to hayag. Kung imbaga, yung second coming ng Panginoon, no? Kasi first coming, nakita na natin, no? Kailangan niya muna talagang magdusa. Yun yung ministry niya eh. Magdusa. Bakit? Para pagalingin tayo, no? Kaya nga, meron pa nga kayong mga kanta, di ba? By His stripes, we are healed. Yun yung tanong dito ni, di ba? Yun yung tanong ni John the Baptist dito. Di ba dapat naghahari ka? Pero sabi naman ng Panginoong Hesus, ito yung ministry na meron ako sa ngayon. Kasi, peacemaking pa justice mo ng inocultivate ng ministry ng ating Panginoong Hesukristo. So, babalik tayo dun sa teksto ng Matthew chapter 3. Dito kasi, nagbabautis, meron na kasi tayong tinatawag na proselyte baptism. Ano po yung proselyte baptism? Yung mga proselyte po, yun po yung mga hentil na gustong mag-convert to Judaism. No? Yun yung proselyte. No? Kung hindi nyo pa naririnig yun. Proselyte is simply hentil na nag-convert to Judaism. Kasi, ano yung mababasa natin sa Deuteronomy 6 verse 4? Paki-flash nga. Ay, wala kaya tatol, no? Deuteronomy 6 verse 4. Dapat alam nyo to. Kasi ito yung first and foremost commandment, no? Yung Shema Israel, Yahweh Elohino, Yahweh Ikad, no? Hear, O Israel, the Lord Yahweh is our God, Yahweh is one. No? So yun yung pinaka core ng Judaism. Nakita ng mga Gentile na gustong mag-convert to Judaism na may iisa lamang talagang Panginoon. At siya si Yahweh. Kaya nga po, di ba? Yahweh, yung tetragrammaton, yung apat na Hebrew letter, no? Yod, He, Vav, He, no? Yahweh. Okay? Meron nga, yun nga, doon din galing yung saksi ni Jehovah, no? Ganun daw ba sa inyo? Jehovah daw yun. Parang pinagsanib yung walang syllable na YHWH or YHBH. Tapos yung Adonai. Adonai po is, yun po yung Hebrew word ng Panginoon or Lord. So kaya merong Yahovah or Jehovah. Ano po nang gagaling nun? Yung mga yun. So, dito, mga hentil. Pero ang sabi what is radical sa message ni John the Baptist this time, kasi hindi lang mga hentil yung sinasabihan niya na magpabautismo kayo sa tubig o magpalinis kayo, no? Hindi lamang yun yung sinasabihan niya, even yung mga Jude, mga Hudyo, yung mga Hudyo mismo, kaya yung mga Hudyo sa kanya, uy, ano ba to? Di ba? Parang, sino ka ba? Diba? Parang gano'n ang sabi ng mga Pariseo sa kanya. Sino ka ba? So that is one also radical about yung baptism na ginagawad dito ngayon ni John the Baptist. Ibig sabihin, hindi lang etong mga hentil, kayo, pati kayo. Ngayon, sinasabi ko lamang ba to? Mamaya mababasa natin as we move sa kabuuan ng
chapter 3. So babasahin ko na lang no para sa inyo. Chapter 5. Pumunta sa kanya verse 5, pumunta sa kanya ang mga mamamayan ng Jerusalem. So mga mamamayan ng Jerusalem, sabihin mga Jew, mga Hudyo, ang buong Judea at ang buong lupain sa paligid ng Jordan. So marami talaga, no? Samut-sari. So Jews and Gentiles. At sila'y kanyang binautismuhan sa ilog ng Jordan na ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan. So pag sinasabi po natin baptism ni John the Baptist, hindi po ito katulad ng baptism na ginagawa na natin as we are. Yung ginagawa natin ng pag nagbabaptize. Iba po itong baptism sa tubig na mini-minister ng isang John the Baptist. Ito pong baptism sa water, ang ibig pong sabihin dito ay yung paglilinis ng lahat ng kasalanan. Okay? Paglilinis po ng lahat ng kasalanan. Ngayon tatanungin nyo, di ba ganun din naman tayo yung baptism natin? No, hindi po. Yung baptism po na inaano natin is yung baptism na ni Jesus Christ. At iba po yon sa baptism ni John the Baptist. At mamaya, even si John the Baptist magsasabi nun, iba po, iba yung ginagawa ko. No? Huwag nyo pong ipapareha yung ginagawa ko sa gagawin nitong mas higit sa akin na yung mismong sandalyas niya ay hindi ako karapat-dapat na magtanggal. Ibig sabihin, ano lang to, kumbaga, itong sinasabi ni John the Baptist, hindi kayo handa, maghanda kayo. Sapagkat itong darating sa akin ay mas higit sa akin. No? Ako ang nauna pero siya ang mas una-una sa akin. No? So, kaya nga sabi ko sa inyo, napaka-importante itong Matthew 3. Kasi it is foundational sa atin. Ano? Maraming nagkakamali dito. Kaya maraming ngayong church ang nagiging parang kailangan mo mabautismuhan talaga sa tubig sapagkat ito yung maglilinis sa'yo, hindi po. No? It is a symbolism lamang po itong ginagawa ngayon ng isang Juan na taga-bautismo. Ibig sabihin po kasi, habang hindi tayo nahuhugasan sa kasalanan, habang hindi natin binabago ang ating isip at magsisi tayo sa mga kasalanan, hindi talaga tayo kailanman magiging handa sa parating na kaharian, no? Or sa kaharian na dumating na sa midst ng natin, no? O nasa atin na, no? So, kumbaga mariremind tayo dun sa tanong ng isang Pariseo na si Nicodemo, no? Na paano po ba ako magiging paano po ba ako makakapunta sa kaharian ng langit? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemo, unless you are born again, you will not be saved. Or you will not see the kingdom of heaven. So parang ito po yung role or yung ministry ng isang John the Baptist. No? Dapat mabago kayo. No? Baguhin yung inyong mga isip. Pero yes, we know na hindi po sa atin nagmumula yung pagbabago na iyon. Kailangan po muna nating mabuhay. No? Kailangan muna nating mabuhay muli or regeneration or yung tinatawag na be born again bago pa natin malaman o makita kung ano ang katotohanan patungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po, di ba, every time mag-i-speak ng parable, merong agad distinction doon. Merong nakakarinig at merong hindi nakakarinig. Pero doon sa may tenga na may pandinig, hayaan nyo silang makinig. Ibig sabihin, yung mga yun ay makakaintindi at makakaunawa. So pag hindi tayo nakakaunawa, isa lang pong ibig sabihin nun, dahil hindi tayo anak ng Diyos. Hindi tayo binuhay ng Diyos. Hindi dahil sa hindi niya tayo gustong buhayin, dahil hindi tayo nagsisisi. So medyo kung masabi niyo contradiction. Actually, it's not contradiction.
it is paradox. No? Kumbaga, paradoxical kasi ito eh. Kailangan talaga ng mas masusing pag-aaral tungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos. So, ano ko lang, no? Mag-jump na lang kayo or mag-raise kayo ng hand kung merong medyo magulo sa inyo, no? Okay, Tol. Sige. Salamat, Tol. So, gusto ko lang may dagdag dito kasi kung makikita nyo po yung naging pattern, ako kasi nag-aaral din ako sa Acts. Yun yung message nung mga nakaraan. Kung natatandaan nyo yung one of the messages na meron tayo nung Sunday, di ba si Peter naman yung nag-preach, di ba? And so, pagkatapos niya mag-preach, di ba nagbaptism sila. So, yun yung pagpapakita kasi. Baptism kasi po, again, even sa mga Hudyo, alam nila na yung baptism is parang pagpapakita na yung isang tao, tunay na ngang inano na, kumbaga, nilagak na yung buhay doon sa bago, kumbaga. Kumbaga, yun yung parang pinapakita nila na pruweba na yes, we believe, kumbaga, or kumbaga, binabago na namin yung isipan namin. So, kaya tingnan nyo po yung naging pattern din dito. No? Si John the Baptist, nag-preach siya, sabi niya, magsisi kayo. And so afterwards, ang ginawa nila, nagkaroon sila ng baptism, kumbaga. No? Kasi nga, itong mga nagpapabaptize, ito sila yung parang ina-affirm nila or kino-confirm nila through their baptism na, okay, babaguhin na namin yung pag-iisip namin. Kumbaga, dati na ganito yung pag-iisip namin. Ngayon, naniniwala kami na nalalapit na yung pagbabalik or pagdarating ng hari. And so, to prove, upang patunayan na tunay nga na sila ay umaayon doon sa mensahe ni Juan na tagapagbautismo, so sila po ay nagpabautismo. So kumbaga, dito nyo makita ba, di ba? Kasi ito pong sitwasyon na to for 400 years. And so, wala pong propeta na lumalabas mula sa Panginoon. And so after that, biglaan, no, merong dumating, na si John the Baptist. So, ito talaga ay parang parang kagulat-gulat or parang sa mga Hudyo, no. Kumbaga nagulat sila, ito na meron ng mensahero na nagsasalita. And kung papansinin niyo, yung unang mensahe, yung first preaching na ginawa niya dito is patungkol sa pagsisisi, no? Magsisi kayo, baguhin niyo yung mga isipan ninyo. And so, ang gusto ko lang din ipunto dito is, ano talaga siya? Yung pagsisisi talaga or yung tinatawag natin na repentance, meron talaga siyang prutas lagi. Meron talaga yang magiging pruweba, kumbaga. And so, dito naman sa kanilang sitwasyon, nagpabaptize sila, and hindi lang iyon, yung salita dito na, ano ba sa Tagalog? Ano bang verse to? Verse 6? Nagpabautismo sila na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan. And dagdag ko lang dito din, basahin natin yung Acts 19:18. Pakita ko lang po sa inyo yung Acts 19:18. Teka lang po Kinokontrol ko kasi sa cellphone yung computer. Okay, 18. Sabi dyan, nakita niyo na? Acts 19:18. Hindi nakikita? Hindi nakashare? Sige, Basahin mo lang, Tol. Sabi dito, marami sa mga gumagamit ng mga salamangka ay tinipon ang kanilang, bakit 19 to? Sa 18, marami rin naman sa mga nananampalataya ang dumating na ipinahayag at ibinubunyag ang kanilang mga gawain.
So, makita nyo dito yung confession dito is pagbubunyag talaga nung mga maling pag-iisip or maling ginagawa nila. No, hindi lang, kumbaga dito nyo makikita yung totoong pagsisisi nila na to the point na nire-reveal nila, hinahayag nila yung mga kasalanang mga nagawa nila. So, bakit ko po ba yun na-share sa inyo? Kasi makita nyo dito na itong mga tao na nagpabautismo during the time na nag-preach si John the Baptist, they're really sure and serious sa kanila pong pagsisisi. No? Bakit po yan napunto? Kasi mamaya makikita nyo dito the opposite situation in which mayroong kakausapin si Juan na tagapagbautismo and superficial lang. Ano ba yung superficial? Kumbaga nasa pagkukunwari lamang yung sinasabi nilang sila'y sumusunod sa Panginoon. So the exact opposite, kumbaga. So kahapon lang din natandaan ko po kasi meron po kasi tayong discussion kahapon ba no, yung patungkol nga sa mga pamumuhay kumbaga. So I think ito pong mababasa natin dito na ginagawa nitong mga taong ito. Makikita nyo talaga na in our lives, makikita po talaga din yung totoo talagang nananampalataya. Hindi po talaga yan, kumbaga, isang secret. Sabi nga ni John MacArthur sa isa niya mga preaching, wala pong tinatawag na secret follower or secret believer. No, so sana mawala na po sa atin yung pag-iisip ba na it is between me and God. No, ang Panginoon ang nakakakita ng puso ko. Alam niyo po ba yung ganyang pananalita? Yan po ang pananalita ng most of the charismatic believers. No, nasasabihin nila, o sige, ganyan siya, ginagawa niya yan, pero hindi natin alam, malay mo, totoo talaga siyang may pananampalataya sa Panginoon. So you see, kumbaga kahit na gumagawa na ng prosperity gospel, yan, sila Benny Hinn, tas yung mga nagdi-defend sa kanya, malay mo, totoo talaga siyang nananampalataya. So, dito nyo makikita na hindi po yun tama na pag-iisip at pananalita. In which, makikita nyo rin mamaya, si John the Baptist, how radical, kung gaano ka direktahang sinabihan ni John the Baptist, yung mga nagkukunwari at akala nilang sila ay sumusunod sa Panginoon. So, ang gusto ko lang ipunto again, itong pagsisisi nila dito, they affirm, na-confirm talaga sa pamumuhay nila yung pagpapabautismo nila at yung paghahayag nila ng mga kasalanan nila, ibinubunyag nila yung mga kasalanan nila. So again mga kapatid, kung if we say na tayo po ay nagsisisi pero hindi naman nagbe-bear ng fruit, hindi naman nakita sa ating mga pamumuhay, well then let us be careful on that kind of mindset kumbaga. So again, hindi po hindi po 'yon ang batayan. Kung ano man ginagawa natin, hindi 'yon batayan ng ating kaligtasan. Pero wag din po tayo magkakamali ng kaligtasan, meron po talaga yang bunga. Okay? So, yun lang idadagdag ko tol sa pagpapatuloy mo ng ano. So, amen yung kumbaga ito na lang assignment natin, no. Pero babasahin pa rin natin yung 7 hanggang 12. Assignment natin. Meron po kasi talagang debate regarding sa lordship salvation. Tapos meron ding meron ding yung kabila, yung proponent ng free grace. No? Na kung saan yung free grace libre na yung biyaya ng Diyos, binigay yan sa inyo. So kung ngayon sasabihin mo na kailangan may ganito, ganyan, kailangan may repentance ka, kailangan may faith ka, kailangan may repentance ka, wala, na yan, hindi na yan faith alone saves. So hindi po yan ibig sabihin ng lordship salvation. Pero again, babalik po tayo dito sa teksto. Yun, tama yung sinasabi ni Rael. Hindi po tayo nagsasabi ng legalismo dito. At the same time, hindi rin tayo nagsasabi ng antinomianism o yung free grace o yung easy believism, no? Yung basta manampalataya ka lang, okay ka na, absuelto ka na. Hindi po yun ang ating at mamaya makikita natin, even si John the Baptist, yun ang tinuturo eh. Kasi babasahin ko sa inyo 7 to 12, mabilis lang naman to.
Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at Saduceo ang nagdatingan upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, itong sabi, no, kayong lahi ng mga ulupong, sinong nagbabalas sa inyo upang makatakas sa puot na darating? Mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. Sabi ko nga po sa inyo kanina, water baptism ni John the Baptist tsaka versus doon sa baptism ni Jesus Christ, no? Kasi babautismuhan din tayo ng Panginoong Hesukristo. Saan? Hindi na po sa tubig, kundi sa Espiritu at apoy. There's a great difference, no? Hindi wag po tayo yung okay, repent. Okay, nagrepent na ako. Ayaw ko na sa kasalanan, no? Hindi po 'yan. No? Not unless you are baptized by the Holy Spirit. You are born again, no? Or you will be baptized by fire or sa apoy. Yun po talagang importante. Baga, repentance, pagsisisi dito, no? Mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi, no? Bear fruit in accordance to repentance. Ibig sabihin, mamumunga talaga kayo. At paano kayo mamumunga? Sasagutin natin yan sa mga next natin na Bible study. Pero idediretso ko lang, no? At wag niyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. Ibig sabihin, ito yung konteksto kasi nito. Kaya nga, sabi ko sa inyo, no? Wag tayong pag nabasa lang natin, mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. Nagsisisi na talaga ako, so dapat hindi na ako gumagawa ng ganito. Out of context po yun. Maling pag-aaral po ng salita na, basahin niyo yung next. Anong sabi dito? Ano yung konteksto pala nito? At wag ninyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama sapagkat sinasabi ko sa inyo na kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa lamang ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at inahahagis sa apoy. Ano pala ang konteksto nito? Bakit tatanungin natin, bakit naman John the Baptist? Pupunta na nga yung mga para magpabaptize eh. Bakit? Hindi ko pala sinasabi dito na para magpabaptize. Dumarating sila, no, doon kay John the Baptist. Hindi para magpabaptize at magsisi sa kanilang kasalanan, kundi upang i-flaunt nila, no, ipagmayabang nila, oy, kami mga Hudyo kami, no? Kami ang anak ni Abraham. No, we are descendants of Abraham. We are Jews. Kayo mga hintil kayo, kaya nararapat lamang na magsisi kayo. Pero ano ang naging sagot ni John the Baptist nito? Hoy, kayo rin, magsisi kayo. No? Mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. Ibig sabihin, kasi kung yang pinaniniwalaan nyo na kayo ay anak ni Abraham dahil by nationality you are Jew, no? Hindi yan. By nationality you came from the line of Jacob or Israel. Hindi yan, no? Sinasabi ko sa inyo, kaya ng Diyos na gumawa sinasabi ko sa inyo, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Even sa mga inanimate na mga Ibig sabihin, hindi kasi, ang pinupunto dito ni John the Baptist, hindi dahil kayo ay Hudyo, anak na kayo ng Diyos. No? Or anak na kayo ni Abraham. Ano ang kailangan upang tawagin tayong anak ni Abraham? Dapat tayo ay may parehong pananampalataya. Meron si Abraham. Si Abraham nanampalataya siya na may darating upang magligtas, no, sa lahi ng sangkatauhan. So yun yung ibig sabihin dito. Ibig sabihin, baka kasi minsan mali yung nakasalig yung ating righteousness sa ibang bagay maliban sa Diyos. Wala po talagang tayong own righteousness. Sabi ko nga sa inyo,
our righteousness in Jesus Christ, it is extra nos. It is outside of ourselves. Ibig sabihin, alien po yung righteousness. Kung ikaw ay Kristiyano at ikaw ay banal at ikaw ay naaring ganap, ang iyong pagiging sakdal at ganap ay hindi dahil sa iyong sarili o nagmumula sa iyo, kundi ito ay alien sa iyo. Ibig sabihin, outside of you. Ibig sabihin, kaya pala, ang sabi ni Juan Bautismo, na tagapagbautismo sa 11 at saka sa 12. Ito ang sabi niya, makinig kayo. 11, binabautismuhan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi. Ngunit, ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kesa akin. Hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas kasi ganun siya kabanal. Kanyang binabautismuhan kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kamay niya ang kanyang kalaykay at lilinisin niya ang kanyang giikan. Titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig. Subalit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay. Anong ibig sabihin nito? Kailangan po talaga na mabigyan tayo ng righteousness. O mabautismohan tayo sa righteousness ni Jesus Christ. Okay? So, yun naman po ang kaibahan ng baptism natin, no? Pag nagbabaptize po kayo sa tubig, 'di ba? Yun pa rin naman ginagawa natin, ha? Baptism sa water pa rin naman. Pero iba po yun sa baptism na ginagawad ng isang Juan na tagapagbautismo. Tipos para sa pagsisisi yun. Binabautismuhan ka sa atin kasi nagsisi ka na eh. Binago ka na eh, no? Kaya ka nagpapabautismo. 'Di ba? Ito more often than not dahil nga hindi nagiging faithful yung maraming nagmi-ministro, no, or yung mga nagpapastor. Sasabihin nila agad, yung baptism, ang ano natin yan, Acts 2:28 ba yun, tol? Acts 2:28 ba yun? Yung pakibasa sa English, ano ba yun sa Acts? You must be baptized. Ano ba yung sabi sa Acts 2:28? So yun po yung kaibahan no? Tayo po, yung baptism natin, binabautismohan tayo dahil nagsisi na po tayo. At dahil binago na tayo. At ina-acknowledge natin na yung sa ating mga sarili, wala talaga tayong sarili nating kabutihan, katuwiran, katarungan. Lahat ng iyon ay outside sa atin. Hindi siya nagmumula sa atin. Alam nyo kung ano nagmumula sa atin? Kasalanan. Yun yung makiklaim nyo talaga na original sa amin. No? Pero you do not originate, hindi ka nag-originate ng any righteousness. Kaya sasabi natin, you do not originate as salvific faith. Hindi sa iyo manggagaling yung pananampalataya na makakaligtas. Okay, parang magtatanong si Daddy. Sige. Hindi tanong. Hindi, papakita lang dito. Dito, mabigat itong sinabi na kaya ng Diyos na gumawa. Ibig sabihin, siya lang talaga, di ba? Siya lang ang paggaan sa tao. Makakagawa ng tunay na yung pananampalataya ng tao. Diba, sabi, ito yung kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga bagong ito. At ito yung sagot niya sa mga mayayabang or mga legalistic, mga self-righteous. No? Kaya nga, di ba, pag may magsasabi sa'yo, uy, para kang Pariseo kasi napaka self-righteous mo. So yun yung sagot yun yung sagot ni Juan dito. No? Na kaya ng Diyos na gumawa sa mga bato ng sasamba sa Kanya. Kasi kayo ay hindi nararapat sumamba sa Kanya kasi hindi kayo naniniwala na kailangan yung magsisi. Meron kayong sariling kaisipan or meron kayong sariling idea of what is righteousness on yourself, but it is not wrought out of God or galing sa Diyos.
Kaya nga, di ba, one of our verses, John 3:21, anong sabi doon? Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga ginagawa ay naaayon sa Diyos. Ibig sabihin, yung verse 8, mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. Kung atin tong ita-translate in light of that, yung sinabi natin na yan, mamunga kayo ng naaayon sa Diyos. Huwag kayong gagawa ng sarili nyong katarungan or katuwiran. Kaya ngayon, maraming naliligaw kasi sila yung gumagawa ng sarili nilang doktrina, sila yung magsasabi na kami ang tunay na iglesia, na hindi naman sila nagpapasakop talaga sa kung ano ang nakasaad sa salita ng Diyos. So, sige, yun. Natapos na yung time natin. Sinong gustong baka merong gustong mag-close. Ayan, may nag-raise ng hand. Wala. Okay. Sige, ending tol. Ayun, no, so nakita natin yung konteksto dito na itong tawag talaga ni Juan na tagapagbautismo is yung pagbabago ng isipan sa kung ano talaga yung tama. And binigyan tayo ng tama at katotohanan, no? And nagbigay dito ng example na merong grupo ng mga Hudyo. By the way, no, kasi nga para lang magkaroon ng clear na background, yung mga Hudyo kasi yung mga pinili, yung pinili na nation, no, ng Panginoon. And so they really claim na and in which totoo naman sa kanila talaga naghayag yung totoong Diyos, no, na yung iisang Diyos. Kaya nga binasa natin yung Deuteronomy, ano yung tol? 6:3:6 or 6:3? 6:4? Basta yung binasa natin na isa lang talaga ang Diyos. So ito, sana maging malinaw din sa bawat isa sa atin na isa lang talaga ang tunay na Diyos. Now, here comes John the Baptist declaring, magsisi kayo, no? And yung tinutukoy niya kasi dito, yun nga yung maling maling pagkakaunawa ng mga Hudyo pati ng mga Hentil, nakala nila yung mga Diyos, maraming Diyos, may Diyos-Diyosan. Ito naman mga Hudyo naman, nakala nila dahil sila ay nagmula sa lipi ni Abraham, kaya sila ay ligtas. So makita nyo dito, yung mali talagang pagkakaintindi or maling pagkakaisip na ito yung katotohanan, no? Yung maling yung pag-iisip na yung katotohanan na yon ay tama pero mali pala. So maging maingat po tayo, bawat isa sa atin, na kung meron man po tayong narinig dati or pinangahawakan ngayon or pinaniniwalaan ngayon na ito yung totoo, ito yung tunay, ito napakagandang tawag to. Repeat natin yung sinabi ni John the Baptist, no? Na kumbaga magsisi tayo, no? Kumbaga baguhin natin yung pag-iisip natin, or kung hindi pa man natin alam kung ano talaga yung tunay, ito lang, isa lang talaga sa isang pamamaraan lang talaga natin malalaman yung katotohanan. At yun ay yung sa revealed na salita ng Panginoon, which is yung Biblia na meron kayong hawak ngayon. Sola Scriptura, no? Yan, at dyan lang talaga natin makikita, mababasa yung katotohanan na inihayag na ng Panginoon. Kung meron na pong iba, okay? Kung meron na pong iba or labas dyan na ating binabasa or ating iniisip na siguro malalaman ko yung katotohanan dito, let us be careful on that. Maging maingat po tayo dyan kasi isa lang talaga ang kinasihan. Ano ba yung kinasihan? Yung nanggaling talaga sa Diyos, no? At yon ay ang lahat ng kasulatan. Ano yung mga kasulatan na yon? The 66 books na meron tayo, yung Biblia na meron tayo. So, ito lang, parang ano ko lang sa bawat isa encouragement
na kumbaga let us be careful, no, sa mga nagsasabi-sabi ng ganito ganyan. Kaya napaka-importante talaga na nakikita natin kung paano nagsimula or saan nagsimula ang lahat, no? Saan nagsimula ang iglesia, yung church. Kasi there's only one church, one true church. At yun ay ang iglesia ng Panginoong Hesus, yun yung katawan niya. And there's only one head, and that is Jesus Christ. Kaya napaka-importante talaga na makita natin, maunawaan natin, makilala natin yung tunay na Diyos at tunay na Jesucristo at tunay na iglesia na nag-iisa lamang. So, ayun, encourage kong lahat, nasa salita niyan, yung Bible na meron tayo, patuloy lang natin basahin. Siguro ngayon, meron tayong may isip na hindi ko maunawaan to, merong ganitong nasasabi na hindi ko nagigets. Basahin lang po talaga natin. Kaya ipapasok ko na po yung encouragement ko po na Bible reading na sinimulan natin kahapon. Malaking tulong po yun. Kasi after 1 year, mababasa natin yung buong Biblia. At yun ay makakatulong talaga sa atin din sa ating pag-aaral. Diba, kanina may nababanggit si Kuya na mga ganito-ganyan, may mga story na ganito-ganyan. Paano tayo makaka-relate kung hindi natin yun nabasa? Diba? The only way is basahin natin. Iyon. So ang prayer ko lang talaga, gaya ng prayer ni Pablo, na ang Panginoon ang magbigay sa isang tao, sa bawat isa sa atin, ng pagsisisi. At ano yun, na maunawaan natin ang katotohanan. Ang Panginoon lang talaga makakagawa niyan. Kahit anong explain namin, kahit anong explain natin dito, kahit anong diskusyon natin dito, if hindi yun i-grant ng Panginoon, yung katotohanan na yun, we will never understand His word. No? So, yun lang ang prayer ko sa bawat isa, that God will grant us repentance into understanding His word, no? Yung katotohanan. So, natutuwa ako na ayan, naririnig nyo yung lahat. So, yun lang. God is working, no? He is alive, no? Panginoong Hesus nandun siya sa langit ngayon, no? Nakaupo doon at the right hand ng Diyos Ama. He is reigning, no? Siya ay naghahari. And so He will come back. Sabi nga ni Kuya, kung paanong nakikita ng mga tao sa kanluran or silangan, ano ba yun? East from the west, yung kidlat, the same thing na mangyayari sa pagdadating ng Panginoon. Hayagan yan sa lahat, no? Everyone will see ang pagbabalik, the second coming. At yan ay nakapaloob sa salita ng Panginoon. So, let us continue to study His Word at naway paunawa niya to sa atin. Yun lang naman yung dagdag ko to. So bukas meron po ulit tayong Bible study 4:30. And yung Bible reading, no, sana nasisimulan na po ng bawat isa. Dapat ngayong araw tapos na natin Genesis chapter 7. Okay, thank you po. Thank you. Yun lang, Tol. Sige yan, i-close lang natin to sa prayer. Tayo po manatili sa pananalangin. Panginoon, salamat po sa pagpapahayag po ng iyong katotohanan. Ayon lamang po sa iyong natatanging salita na kinasihan ng Espiritu Santo. Salamat, Panginoon, na naunawaan namin ngayon na wala pong isang Kristiyano na hindi pinaghaharian at namumuhay sa Kanya ang Espiritu ng Diyos, Panginoon. Natatawag namin Ikaw ay Panginoon at ang aming kaligtasan ay dahil Ikaw ang naghahari sa amin. Ito ay dahil kami ay binautismuhan mo sa Espiritu at sa apoy, Panginoon. Tunay na ang iyong paghuhukom ay hindi mapipigilan, Panginoon. Kung kaya ganun na lamang ang aming pagpapasalamat na makilala ka bilang tunay na Diyos at nag-iisang Diyos at ang iyong sinugo, sapagkat nalalaman namin ngayon na lahat ng aming ginagawa ay maraming basahan lamang sa isang banal na Diyos. Ngunit salamat kasi ang gaya nga po ng sinabi nyo sa Ephesians 2:8 to 10, ang aming pananampalataya ay inyong binigay at ang aming katuwiran na aming nilalakaran ay inyo na pong inihanda sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kaya wala po kaming ibang sandigan, ang aming malaking bato
ay ang Panginoong Jesus. At ang iba pa ay mga kumunoy lamang at buhangin. Sa iyo lamang po ang aming pananalig at pananampalataya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So yun, thank you. Bukas ulit. Snack muna kayo. Okay. Bye-bye. Bye sa online. Ano ba yun?